Hi Scorpio, mid-month of October 2024, mid-October. Kuha tayo ng ilang maaring kailangan yung mensaheng gabay na marinig ngayon. At isa pa, kuha rin tayo ng ilang guidance para dito sa darating na full moon in the sign of Aries ngayong October 17. Okay? Tingnan natin kung anong maaring maging epekto or iwan na epekto nito para sa inyo. Will be straightforward. Scorpio, message. Tayo po ay live na live sa YT. Ayan, tumatalo na siya. Babalikan ko kayo guys. Maya-maya. Scorpio, mid-October. Guidance, anong kailangan yung marinig? Mid-October. Mid-month of October. Ayun na. Ayun na. Nagbagsakan na. Isa-isahin natin. The Ace of Swords. The Emperor. The Wheel of Fortune, Reverse. Scorpio. Okay. Etong deck na to ay dumidikit talaga. The Chariot, Reverse. Six of Cups, the Chariot. Okay. Bigla napaisip na si Moonchild. The Four of Swords, Reverse. And the Queen of Swords. Unahin ko yung nakita ko pagbabalik tanaw. Pagbabalik tanaw. Or meron talagang magbabalik. Okay. Sa nakalipas. Ito pwede pong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid or ilang connection nyo from the past. Relatives ba ito? Or old colleagues, friendship, or an ex? Ayan. Kahit sa simpleng ano lang to, kahit over the net, bilang ito na yung normal natin. Maaring merong maganap na hi and hello. Kamusta ka? Ganun. Parang magkakamustahan. Or talagang ngayon pa lang, may ilang plano ba? Para sa darating na holiday or merong reunion, reconnection, may something, anything related sa past. Kahit sa pagbabalik tanaw lang mula sa inyong mga isipan at pakiramdam, Scorpio. Kung sino kayo, growing up. Okay? Ayan. Maaring meron kayong maramdaman siya or maging extra sensitive and emotional sa part na yan. Other messages, delays pa rin to. May ilang delays tayo nakikita pagdating sa inyo, Scorpio. Or a reminder, okay, along with your other cards na it's okay to pause. Meron ako nakikita kasi parang higit kayong nagiging expressive, higit kayong nagiging action-oriented, palawan, ganun. Kumlawan lang. Nagiging busy sa work or sa ilang pang-araw-araw na buhay. So, pinapaalalahanan ka ng baraha, Scorpio, to take it easy. It's okay na mag-pause. It's okay na magpahinga, mag-recharge ng energy, magpakarga muna ng gasolina. The Chariot kasi ay narito reverse. Minsan tuloy sa dami, tayo ay nalilito kung anong dapat unahin. Or anong kailangan yung bigyan ng higit na doon. So, kalma lang. Isa-isa lang daw. Okay? Other messages. Venus, astrologically, mas ipapasok sa Venus dito. The Queen of Swords kasi. Queen and Ace of Swords. Umaangat yung feminine. At the same time, the Emperor. Yung masculine energy rin. Yung pagiging powerful nyo. Yung inyong mga aura. Si Venus is currently in Scorpio. Venus, the planet of love, expansion, beauty. This is the best time na pagtuunan mo ang iyong sarili. Pahinga rin. Four of Swords reverse. Maaring tinatawag ka na ng iyong katawang lupa na magpahinga. Sa paraan ng sapat na tulog. Kahit sa sapat na tulog lang. Paglaanan mo naman yung ikaw. Lalo pa kung parang ang dami yung agenda. Ang dami yung ganap lately na hindi nyo na nabibigyan ng priority ang inyong mga sarili. Ito yung napakagandang pagkakataon para sa inyo na bigyan nyo ng focus yung kayo. Parang meron akong fresh thoughts na nararamdaman pagdating sa inyong mga aura. Kahit sa inyong mga hair color ba ito? Parang new hair color or pagdating sa inyong mga kasuotan or merong bagong hairstyle or pagdating sa fitness, ito na tayo Four of Swords kasi dito po pumapasok kung aking i-apply. Hindi po isang health advisor ang Moonchild. Tapos Queen of Swords is here, Ace of Swords, may mga bago. Parang yung pakiramdam ng Scorpio,
Ito, very normal na for some of you talaga. Guys, kahit pa pare-pareho kayo ng sign as a Scorpio, ang bawat isa pa rin po ay magkakaiba. Pero ito, yung natural sa inyo dumadaan kayo madalas sa ilang transitions, transformation. Meron at meron kayong gustong makitang bago, and this time, umaangat yung sa inyong aura. It could be physical, mental, emotional, mga bago, fresh starts. Kumbaga, you're out with the old and in with the new. Yung mga bago naman. Sabi ko nga, bagong kagamitan, bagong damit ba to, bagong hairstyle, hair color, bagong kayo. Ito yung umaangat. Or a reminder, ito na yun. Para sa ilan na gusto ng something new. Why not? Coconut. Try something new. Something different naman. Ito natin, ayan, naipasok na natin. Ito yung umaangat sa inyo, sobrang mag-a-apply itong na-mention ko about health. Again, hindi po isang professional health advisor ang Moonchild, pero ito kasing darating na full moon in Aries, in the sign of Aries, it highlights or it will highlighted your 6th house of ano yan, health po. Diyan natin may ipapasok yan. So, focus on you. More on self-care and self-love. Physically, mentally, parang hinahabol kayo dito or hinahanap kayo ng ng pahinga. Sabi ko nga, it's okay to pause. Kasi parang nagiging unstoppable kayo dito. Pero hindi nyo kailangang madalian ang proseso. Iwas sa stress, lalo pa sa 6th house po, dyan din pumapasok yung pang-araw-araw na trabaho, gawain. Higit kayong maramdaman nyo yung ilang parang ihahain sa inyo ng inyong mga boss. Madami. Sabi ko nga. So, don't forget na bigyan mo rin ng panahon ng sarili na makapag-focus sa'yo. Okay? Yung ikaw. Paano nga naman natin magagampanan itong ilang inihahain ng buhay kung ikaw mismo ay hindi pala okay? Hindi naman pala, minsan kailangan mo lang din tapikin ng sarili, Scorpio, baka hindi nyo dama. Kasi nga, you're being unstoppable. Nag-iinit kayo. So, pakiramdaman ng sarili. Listen to your body, guys. Physically, mentally, sa part na ito, of course, kayo po ang higit na makapagsasabi. Okay? Recharge your energy. Very important yun para sa inyo. Ngayong mid-month of October 2024, Scorpio.